New Original Smartwatch Pro Maxis Smartwatch plus TWS Pro for headset 2-in-1. Mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Cleveland Cavaliers at Boston Celtics ay magtutuos sa laro sa Game 2 sa kanilang Best of 7 series sa TD Garden sa Boston sa Biyernes ng gabi. Ang Celtics ay hawak ang 1-0 lead sa series matapos dinomina ang panalo sa laro sa Game 1 sa score na 120-95. Susubukan ng Cavs na itay ang series bago ang dalawang team ay magtungo sa Cleveland para sa dalawang laro. Ang mga problema ng Cleveland Cavaliers sa mga laro sa daan sa playoffs ay nagpatuloy noong Miyerkules sa isang pagkatalo sa 120-95 sa Celtics sa Game 1 sa kanilang Best of 7 second round Eastern Conference Series. Sinubukan ng Cavs na manatili ang pace laban sa high scoring ng Celtics sa unang quarter. Nakakuha ng 34 points ngunit nasa likod pa rin sa 40-34 deficit. Hindi nakasabay ang Cavs at nabigo na makakuha ng 20 points sa dalawa sa huling tatlong quarters ng laro. Pinangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavs na may 33 points kasama ang 6 na assists. Ito ang kanyang 6 na magkasunod na playoff opening game na may 30 o higit pang puntos. Kasama na niya ngayon sina Michael Jordan, Kobe Bryant at Wilt Chamberlain sa kategoryang iyon. Naglaro ng 37 minutes si Mitchell sa laban habang patuloy na binubuhat ang mabigat na pasanin upang manatili sa laban ng Cavs. Ginagawang mas mahirap ang tungkulin ni Mitchell dahil sa pagkawala sa center na si Jarrett Allen sa pangalawang laro dahil sa rib injury. Sinusubukan naming ilabas siya doon sa loob sa lahat ng aming makakaya. Ngunit hindi namin siya mapapaalis sa sahig kaya't wala na siyang natitira sa ika-4 na quarter. Kaya ginagawa namin ang aming pinakamahusay upang manatili siyang nasa laro dahil alam namin kung gaano siya kaepektibo, sabi ni Cavs head coach J.B. Bickerstaff. Kailangan ng Cavaliers na hanapin ang paraan upang manalo sa daan kung nais nilang makapag-compete sa series na ito. Sila ngayon ay 0-4 sa road sa playoffs matapos ang isa pang blowout na pagkatalo. Kailangan din ng Cavs ng mas maraming kontribusyon mula sa iba pang mga manlalaro bukod kay Mitchell. Ang Cavs ay nasa ika-14 place sa playoffs sa scoring na may 95.8 points bawat laro. Sila ay nag-shoot lamang ng 43.6% mula sa field sa pangkalahatan at 28.3% mula sa 3-point range. Sila ay naitama lamang ang 8.9 3-point field goals bawat laro sa playoffs. Sa depensibo, ang Cavs ay nasa ika-6 sa points allowed per game sa 102.8, ngunit pinayagan ng Celtics na magtala ng 120 points sa Game 1. Key injury: Allen na may ribs bilang questionable. Habang sa Boston Celtics naman, tulad ng dati nagkaroon ng magandang trabaho ang Celtics sa Eastern Conference Semifinals laban sa Cavaliers noong Miyerkules sa kanilang tahanan. Ang Celtics ay nag-shoot ng halos 49% mula sa field overall at halos 40% mula sa 3-point range, sapat para makuha ang isang 120-95 na panalo. Si Jaylen Brown ang nanguna na may 32 points habang nagpatuloy si Derrick White sa kanyang mahusay na postseason na may 25 points kabilang ang 7 3-point field goals. Si Jason Tatum ay may relatively quiet night na may 18 points at 11 rebounds. Ngunit madaling lumayo ang Celtics sa second half upang kunin ang kanilang ika-5 panalo sa 6 na playoff games hanggang ngayon at ang isang 1-0 lead sa series na ito. Masarap sa pakiramdam. Sa tingin ko ang pinakamahalaga ay manalo, sabi ni White. Sinabi ko na noon, hindi mahalaga kung mag-0 ako o kung gaano karami ang nakuha kong puntos ngayon. Kapag nananalo kami, sapat na iyon. Ang Celtics ay ngayon ay pang-5 na sa playoffs sa points per game na may halos 110 points bawat laro. Sila ay nag-shoot ng halos 48% mula sa field overall at halos 39% mula sa 3-point range habang nagawa ang pinakamaraming 15.5 per game. Ang Celtics ay pangalawa
sa points per game allowed. Ang Celtics ay pangalawa sa points per game allowed. Sila ay napigilan ang mga team na mag-shoot ng 43% mula sa field at 32% mula sa 3-point range. Ang Celtics ay pangalawa sa playoffs sa pinakakaunting mga turnovers bawat laro at pangalawa rin sila sa rebounds per game. Key injury, si Kristaps Porzingis na may calf ay out. Ang laro sa Game 1 ay isang kabuuan sa lahat ng takot ng Cavaliers. Ang Celtics ay mahusay na nakapag-shoot sa bola mula sa long range at nag-dominate sa rebound at hindi makahanap ang Cleveland ng isang matibay na second scorer. Ang Celtics ay may 4 hanggang 5 legit threat players sa opensa sa anumang pagkakataon. Ang pag-usbong ni White bilang isang dominanteng puwersa sa opensa ay isang patunay, lalo na mula sa 3. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang star ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic ay itinalaga bilang ang most valuable player o MVP ng NBA ngayong araw. Si Jokic na nanalo rin sa parangal noong 2021 at 2022 ay ang ika-9 na player sa kasaysayan ng liga na magkaroon ng 3 MVP awards. Ang iba pa mula noong 1990 ay sina Michael Jordan at LeBron James. Ang Serbian big man ay may average na 26.4 points, 12.4 rebounds at 9 assists bawat laro sa season na ito habang nag-shoot ng 58.3% mula sa field. Si Jokic, isang 29-year-old, ay nakakuha ng 79 first-place votes habang ang mga kapwa finalist na sina Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder at Luka Doncic ng Dallas Mavericks ay nakakuha ng 15 at 4 na boto ayon sa pagkakasunod-sunod. Si Jokic ay isa sa unusual players ever na nakipag-compete sa NBA. Sa taas na 6'11" at timbang na 284 pounds, meron siyang sukat, haba at lakas upang sagasaan ang mga kalaban sa post, maging mayroon din siyang malambot na shooting touch upang makapuntos mula sa mid-range at labas ng arc. Mayroon din siyang espesyal na kakayahan sa paghawak ng bola at pagpasa para sa isang center na pagkakaroon sa kanya bilang quintessential modern big man. Siya ay nakapagtapos sa 2023-24 season na pang-5 sa kabuuang puntos, pangatlo sa kabuuang rebounds, pangalawa sa kabuuang assists at pang-8 sa kabuuang steals. Si Jokic ang tanging player sa kasaysayan ng NBA na nasa top 10 sa 4 na kategorya sa loob ng isang season mula nang magsimula ang liga na inilista ang statistics sa mga steals noong 1973-74. Ang Nuggets, ang defending champion ng NBA, ay nagtapos sa regular season na pangalawa sa Western Conference sa likod ng Thunder. Ang Denver ay down ng 0-2 sa kanilang post-season series laban sa Minnesota Timberwolves. Maraming mga players na karapat-dapat dito, sabi ni Jokic sa TNT matapos ang pahayag. Marahil dahil sa kunting detalye at maliit na bagay, pero natalo kami ng 2 laro sa bahay sa Minnesota. Bukas aalis na kami patungo sa Minnesota upang subukang makuha ang series pabalik sa Denver. Sinabi ni Shaquille O'Neal sa broadcast na si Gilgeous-Alexander ang karapat-dapat sa parangal. Nag-average siya ng 30.1 points, 6.2 assists at 5.5 rebounds habang pinangungunahan ng Oklahoma City patungo sa pinakamahusay na record sa conference. Hindi ko gusto na masira ang kasiyahan ng ibang tao, ngunit hindi ako masaya dito. Pakiramdam ko ay karapat-dapat ito kay Shai Gilgeous-Alexander, sabi niya. Alam ko na masasaktan siya dito. Sana gamitin niya ito upang mag-motivate sa kanya na manalo ng isang championship. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Si Shai Gilgeous-Alexander kaya ang nararapat sa award. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.